Hello, welcome again, and this is the day one here in Kuala Lumpur, Malaysia. It's nice to see you again. It's nice to be here and be back here in Kuala Lumpur again. So, ang last na punta ko dito sa Kuala Lumpur is nung February. Ito yung first country ever na napuntahan ko. So, bumalik ako rito kasi marami tayong hindi napuntahan at hindi nakuhanan ng video. So, ngayon ipapasyal ko kayo dito sa Kuala Lumpur. Ang tanong is, bakit ako nakabalik dito o bakit ako bumalik dito sa Kuala Lumpur? Kasi, bakasyon namin. So, yung bakasyon namin, sinusulit ko yung bakasyon namin kasi I know it will become, I'll be very busy again pag nagtrabaho na ako. And then, nagtingin kasi ako actually from Bangkok, nagtingin ako ng pinakamura na bansa na pwede kong puntahan. Actually, I am planning na puntahan ang Taiwan kasi yun din yung pinakapangarap ko. So, Taiwan, nagtingin ako ng Taiwan, Hong Kong, Fukuoka sa Japan. Kaso, ang mahal. Like, even yung sobrang mahal and even yung, how do you call this one, yung sa accommodation, it's very expensive. So, nagtingin ako sa baba. Of course, nagtingin ako dito sa Kuala. Ang alam ko kasi na mura is si Kuala Lumpur kasi nga ang naisip kong sakyan ko is AirAsia kasi ang hub ng AirAsia is ang Malaysia. So, expect mas mura. So, I just decided na pumunta na lang at bumalik dito sa Kuala Lumpur kasi na-imagine ko, naisip ko, naalala ko, ang na-video lang natin is yung Merdeka Square at saka yung pinanggalingan natin na Genting Highlands. Hindi ako nakapag-video sa Twin Tower, sa may Batu Cave. So I want to share also the experience sa mga places na yun. So yun ang mga pupuntahan ulit natin. Babalik tayo doon mismo sa may Batu Cave. Papasok tayo sa cave mismo. Try natin pumasok doon at pupunta rin tayo mismo doon sa Twin Tower. And then, sa Petaling Street. So, again, meron ng konting problema. Nung nagtingin ako, sabi ko nga sa inyo, as a solo traveler, we need to budget our money. So, ang ginawa ko, nag-budget talaga ako. Budgeted talaga lahat ng trip ko kasi, honestly, budgeted lahat. Hindi ako nagpa 5-star hotel. So, nag-book ako sa Agoda. So, nag-book ako sa Agoda, ang tinitignan ko is yung review, yung facilities na pictures, okay lahat. So, parang yung sa Khao San Road, yung binook natin sa Bangkok, actually, yun is really amazing. Like, kasi mura, nakuha ko lang siya ng 3,129 pesos for 4 nights and 5 days. Okay siya, may ref, kompleto. Like, I can really say that it's just like a 4-star hotel. Parang siyang ihalin to rin 5-star hotel. Kasi as in talagang ang ganda. So, maybe nag-expect na ako ng something doon. Dito, sa Kuala Lumpur, yung nakuha ko kasi, parang gusto kong mag-explore. So, nagtingin ako ng mas mura na hotel. Kasi yung hotel na pinanggalingan natin is nasa around, ano na siya, nung time na yun, nasa 5,000 siya. So, parang ang mahal, sabi ko. Nagtingin ako dito, ito nasa around like 3,000 pesos. So, pagdating ko kagabi, hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang pagod na ako, sobrang puyat. Nakatulog na ako sa bus. Feeling ko, naka-open yung mouth ko. Hindi ko alam, sa pagod na rin siguro. I was really shocked because when I just arrived here in this hotel, hinanap pa namin ito. Madali lang naman kasi from KL Central, nag-grab na ako pumunta dito. Nagtataka na ako kasi sa lobby, ang lobby is nasa, like, hindi siya aircon kasi ang common na lobby ng hotel is like, nasa air condition, yung dito, hindi. Like, nasa labas lang talaga. Like, I'm just wondering lang, maybe siguro inisip ko na rin na siguro pinopromote nila kasi may malaking crowd ng isda. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Sabi ko, baka dito lang sa reception. So, ganon. And then, yun, nung tinignan ko na, pagpasok ko na dito sa room ko, like, I was really disappointed. Honestly, I was really disappointed kasi okay naman siya. Hindi siya okay. Let's just say yung CR, okay. Malinis ang CR. Kaso medyo foul tayo dito sa side na to. And then,
pagpasok ko pa lang, honestly, kasi parang ang nakuha ko talaga, ang available na rin kasi nung binubook ko is yung Japanese model. So, wala siyang bed. Salamin siya. Ay, yung floor siya. Nakita mo pa. Pagpasok ko pa lang dito, napansin ko na yung wall. The wall is not really good. Like, parang, alam mo may mancha na yung dingding. Even the floor, parang, alam mo parang, hindi na siya nilinis. So, dahil na rin sa pagod ko, so ito, tingnan yung wall. Like, makikita niyo parang, oh my, like, actually, kagabi, nag-isip talaga ako kung matutulog ba ako rito o lalabas na ako. Kaso, naisip ko kasi, like, madaling araw na nung alauna and then nandito ako sa Kuala Lumpur. Like, hindi ko nasasabing hindi safe. But, of course, ang inisip ko is yung safety ko. And sobrang pagod na ako na wala na akong time. Like, pagod na ako, gulong-gulo na ako kung anong gagawin ko. So, I just decided na lang na magstay dito ng ilang oras. So, nakatulog na rin ako sa tagal ng how do you call this one? Sa pagod, nakatulog na rin ako. Again, like, oh my, like, honestly speaking, even medyo magulo na siya kasi inano ko na siya. Tignan ko kasi binuklat ko lahat ng sides ng bed. Hindi ko na inunat ito nung hindi ko na inunat ito nung natulog ako. Ang hiniram ko na yung white na sheet na yun. Yun yung ginamit ko. Yung pillow, hindi ko na inayos. Like, I can really say na hindi siya recommendable. If you're looking for a clean, because that's a Filipino, that's a characteristics of, one of the characteristic traits of Filipino. Cleanliness. Alam natin yan. Pagdating sa cleanliness, Filipino, number 1 ng Filipino dyan. Like, we're always looking for the cleanliness. Kasi yun ang talaga hinabol ko. Like, to tell you honestly, hindi ko siya gusto. Hindi ko marirecommend. If you're going to book your hotel at gusto niyo sa may central part ng Kuala Lumpur, I don't prefer this hotel. Actually, this hotel is hindi ko prefer tong hotel na to. Ang hotel na to is makikita nito sa Agoda. Ang pangalan niya is Leo Leisure Hotel. Again, Leo Leisure Hotel. Hindi ko siya marirecommend kasi like hindi siya ganun kaganda. Honestly, I'm just saying this one also, just to share my experience para hindi na rin kayo ma-disappointed like me. So, ang remedy na ginawa ko is nagtingin ako doon, bumalik ako doon sa dating hotel, sa Hotel 99 natin doon sa may Halan Pudu. Nagtingin ako, buti na lang kasi dahil frequent na ako nagbo-book or customer ni Agoda. Meron ako nakuhang discount kagabi na 20%. So, nag-book ulit ako ng 3 nights, 4 days doon mismo sa Hotel 99. And it cost me like 3,300 na lang yung ibabayaran ko. So, nag-grab ko rin kasi kagabi, honestly, na-frustrate ako dun sa... It's because frustrated ako, yung feeling na nagtingin na ako, parang sabi ko, gusto ko na umuwi tuloy. Gusto ko na umuwi, like, chinek ko na yung flight ko ng pauwi, Philippine Airlines, kung pwede ako mag-rebook. Kung ang i-rebook ko na magdadagdag ako ng 2,000, like, uuwi na ako ngayon. Yun yung nasa isip ko talaga. Dahil medyo frustrated na ako, pagod na ako, tas gutom ako, wala akong... Alam mo, yung bread, kinain ko na yung binili natin na egg sandwich sa airport. Yun lang, kinain ko na nag-water na. Gusto ko kasi bumili ko ng cup noodles. I'm expecting na mayroon ditong hot water, wala. So again, hindi ko masasuggest, hindi ko marirecommend itong Leo Leisure Hotel. Hindi ko sinasabi to just, para magkaroon ng bad image or bad reputation ng hotel na to. But for me, I don't really recommend this one. So again, that's my observation and that's my opinion, okay? So again, don't go with here. Don't book this one if you are, really, if you're really if you're really looking for cleanliness, don't book this one, okay? So yan lang, gusto ko na i-share yan. So mamaya, naghihintay ako ng alas 2 kasi after ng alas 2, lalabas na ako, pupunta na ako ng Hotel 99 para makaligo ako kasi wala pa akong ligo. Actually, and then tulog, hindi ganun kakumpleto ang tulog ko.
Kasi ang balak ko sana, sa first day ko sa Kuala Lumpur, sabi ko dahil pili na rin naman yung pupunta natin at napuntahan ko na to. Like, ipapahinga ko sana ng half day ngayon. Sabi ko, maliligo ako, half day ko to. Kasi nga, parang pagod tayo sa Bangkok, lalo nung nag-travel tayo papunta dito, medyo pagod pa. Pero, yung parang, anyways, na-disappointed lang talaga ako. So, by the way, again, dito, kung ako sa inyo, trusted ko is Hotel 99. Malapit lang din naman siya sa mga tourist spots. And then, kung may gusto kayong puntahan, mag-grab na lang kayo. Or i-upload i-download nyo rin yung AirAsia application. Nakita ko lang siya kagabi, mas mura kaysa kay Grab. So again, on this video, I'm just only telling you or nagkaroon tayo ng room tour dito sa Leo Leisure Hotel and it's not recommendable. So again, this is Marie De Vera. So hindi pa kayo nakasubscribe sa vlog ko, again, please subscribe to my channel and please don't forget to like the video and palaging panoorin ng mga videos natin. Again, thank you so much. See you!